Maligayang pagdating sa isa na namang video at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang mga karanasan sa buhay. Gaya ng sabi sa pangalan, ang mga karanasan sa buhay ay hindi lamang isang normal na bokasyon, ito ay isang bagay na hindi mo malilimutan. At mayroon tayong dalawang malalaking uri ng karanasan sa buhay, ang sabihin na nating mga normal na karanasan sa buhay at ang mga deluxe na karanasan sa buhay. Ang kaibahan ay sa deluxe, palagi kang may mas maraming aktibidad na kasama sa panahon ng iyong pamamalagi sa karanasang ito ng buhay. Ilalahad ko ng detalyado para maipakita sa iyo kung paano mo ito gagawin. Tatalakayin ko ng kaunti kung paano ito i-book, ano ang isang shared room, at kung paano mo ito dapat gawin ng normal at kung paano gamitin ang iyong mga puntos at iba pa. Pero bago iyan, mayroon muna tayong mga pansala na maaari nating gamitin upang maghanap ng karanasan sa buhay para sa atin. Mayroon kang saklaw ng presyo, mayroon kang rehiyon, mayroon kang bilang ng mga araw at ang uri o isang keyword. Pero para sa halimbawang ito, iiwan ko lang ito ng ganoon at ikiklik ko ang search. Kaya simulan natin sa isang deluxe life experience at pag-uusapan ko ang isa na pinalad akong maranasan ito dati at ang New York Deluxe Life Experience ay isang bagay na lubos na kamangha-mangha. Kaya i-click ko ang book now at bago tayo umalis, makikita mo kung magkano ang presyo kada tao batay sa double rooms, magkano ang loyalty points na maaari mong i-apply kada miyembro, at kailan ito magsisimula. Ilang araw ang magiging life experience at anong uri ng life experience iyon. Kaya i-click ko ang book now at ang unang bagay na makikita mo, maaari mo rin itong ilipat sa iyong wishlist syempre. Makikita mo rito na walang mga paghihigpit sa edad na mahalaga rin ito. Mayroon kang video ng karanasang ito sa buhay, ilang araw na lang ang natitira bago magsimula ang karanasang ito. May ilang impormasyon tungkol sa pinagsasaluhang occupation, tatalakayin natin yan mamaya. Ito ang ilang impormasyon tungkol sa karanasang ito sa buhay. Mga pagsasama. Ito ay isang 3 gabi at 4 na araw na pamamalagi sa isang nangungunang hotel na may kasamang almusal kasama ang isang life experience host. Ang pagkakaroon ng life experience host ay nangangahulugan na pagdating mo sa hotel, mayroon ka ng lugar para makapag-check-in at makakonekta. Ito ay isang tao mula sa Travel Advantage na naroon na maghihintay sa iyo upang gabayan ka at tulungan ka sa iyong bakasyon. Mayroon ding welcome mixer. Ito ay isang uri ng welcome party kung saan makikilala at makakausap mo ang mga taong katulad mo na dumanas ng ganitong karanasan sa buhay. At masasabi ko sa iyo na ang mga pagliko na ito, ang iyong bakasyon ay magiging isang espesyal na bagay. Ang ekskursyon sa bangka ng paputok. Sa ngayon, isa ito sa pinakamagandang karanasan na mararanasan mo ang sumakay sa cruise noong ika-4 ng Hulyo para manood ng mga paputok. Ito ay isang bagay na talagang kamangha-mangha na nagkakahalaga ng malaking pera. At ilan pang bagay, syempre, ilang mga larawan mula sa hotel na iyong tutuluyan at pati na rin ang itinerary. Kaya ano ito? Ano ang maaari mong gawin o ano ang iminumungkahi naming gawin mo sa bawat araw? Kaya ang araw ng pagsalubong, ang libing araw, ang mga petsa ng ekskursyon, ang bangka ay ang ika-4 ng Hulyo at kung ano ang makikita at magagawa mo sa lahat ng mga panahong iyon. Siyempre, ang hotel na ito ay nasa Times Square mismo, kaya ibig sabihin ay sa paglalakad lang ay marami ka nang mapupuntahang magagandang lugar. Pero siyempre, maraming pwedeng gawin sa New York, at tinutukoy ang mga ito rito para gawin sa iyong libreng araw, tulad ng pagpunta sa Central Park, pagbisita sa Empire State Building, pagpunta sa Wall Street, pag-top of the rock, at marami pang iba. Kaya ito ang makikita mo roon, at doon mo makikita ang lahat ng impormasyon tungkol sa araw na ito sa impormasyon ng booking. Kaya ang mga loyalty points, ang mga deadline ng pagkansela at mga bayarin, siguraduhin nabasa mo lahat at mayroon ka ng lahat ng impormasyong kailangan mo para gawin ang iyong reserbasyon. Ngayon, ang kailangan nating gawin para magpatuloy ay pumili ng pakete. At may mga bagay akong gustong ipaliwanag sa iyo. Okay, kung gusto mong pumunta at ikaw ang may-ari ng count at wala ng miyembro sa pamilya mo, siguradong gugustuhin mong pumunta sa double occupancy o single occupancy o family room tulad ng mayroon tayong mga opsyon dito. Kung sa anumang kadahilanan ay gusto mo ng isang uri ng silid na naiba sa nakikita mo rito, dapat kang magtanong at magpadala ng mensahe at maghintay na bumalik sa iyo ang aming mga serbisyo dala ang sagot para sa iyong kahilingan. Ngayon, kapag nagbubook ka, gusto kong pag-usapan ang partikular na punto na talagang mahalaga ito dahil nakikita namin na maraming miyembro ang gustong pumunta dahil sa karanasan sa buhay at makibahagi sa kwarto kasama ang ibang mga miyembro.
Kaya ang mga patay na tao, kailangan nilang piliin ang shared occupancy na ito. Kaya kapag nag-click ako rito, pupunta na ako sa libro ngayon. Makakapag-book na ako ng kwarto, makakakonekta, at makakapag-merge na rin ako sa ibang taong gumagawa rin ng reservation. Kaya, halimbawa, kung may gumawa na ng unang booking at gusto kong ikonekta ang aking reserbasyon sa reserbasyon ng ibang tao, kailangan kong pumunta rito at gamitin ang shared booking code na ibinigay sa akin ng miyembrong iyon. Pero sa halimbawang ito, isipin natin na ako ang unang tao mula sa grupong tinutukoy ko mula sa kwartong gusto kong magpareserba. Kailangan kong pumunta rito. Ito ang katotohanang maaari akong mag-apply ng 400 loyalty points, kaya ibababa nito ang presyo sa wala pang 400 euro. Masasabi ko sa iyo na ang bangka lang ang mas mahal kaysa sa babayaran natin para sa karanasang ito sa buhay. Kaya makakapunta ka sa isang kamanghamanghang lugar, magkakaroon ng kamanghamanghang karanasan at makakatipid ng malaking pera. Ngayon, pipiliin mo kung ilang puntos ang gusto mong ilapat. Maaari kang pumili ng buo. Gayon din, kung anong uri ng kama ang gusto mo, para kung ito ay double bed o twin beds, mayroon ka ng impormasyon sa pagbabayad, pipili ka ng card at kukumpletuhin mo ang iyong reserbasyon. Okay, ganito lang kasimple, at huwag kalimutan, kung gusto mong ikonekta ang iyong reserbasyon sa ibang miyembro, kailangan mong ilagay ang shared booking code dito mismo. Ngayon, dumako tayo sa ibang uri ng karanasan sa buhay. Pumunta tayo sa ibang paraan ng paggawa ng reserbasyon. Halimbawa, ubos na ang mga tiket sa karanasang ito sa buhay sa Malaga. Pero kung ibang tao ang gumawa ng reserbasyon at gusto kong ikonekta ang reserbasyon ko sa kwarto ng kabilang tao. Double room ito at gusto kong ikonekta ang sarili ko sa taong nakapagpareserba na. Kailangan kong makuha ang sharing code mula sa ibang tao. Ilalagay ko ang code dito at saka ko matatapos ang aking reserbasyon. Kaya ganito mo ito gagawin. Huwag kalimutan, kung ikaw ang mauna, huwag mag-alala, gumawa ng regular na reserbasyon tulad ng ipinakita namin sa iyo noon. Kung ibang tao ang gumawa ng unang reserbasyon at gusto mong ikonekta ang iyong reserbasyon sa taong iyon para manatili sa isang kwarto, kailangan mong ilagay ang iyong sharing code dito mismo. Kaya naman napakadali lang talaga gawin ito. At syempre, para lang matapos at maipasa ang karanasang ito sa buhay sa Madagascar, gagamitin ko ito at ipapakita ko sa inyo kung paano, halimbawa, kung ako lang ang miyembro at gusto kong magpareserba para sa 2 tao, simple lang syempre. Pumunta ako rito, pinili ko ang kwartong para sa 2, pinindot ko ang book now at iyon lang. Ito ang dami ng mga pointer na ilalapat. Babayaran ko ang halagang ito dito mismo, pero syempre para ito sa 2 tao, gaya ng makikita mo rito, dahil ako mismo ang unang bumiyahe. At pagkatapos ay idadagdag ko ang pangalan ng pangalawang tao para ilagay bilang pangalawang manlalakbay at pagkatapos ay kukumpletuhin ko ang reserbasyon sa parehong paraan. Kaya napakadali lang gawin kapag nagawa mo na. Isa pang impormasyon, ang karanasan sa buhay ay nakabinbin sa status kapag pumunta ka sa iyong mga reserbasyon, pero normal lang iyon, ha? Dahil makukumpirma lamang ito malapit sa mga araw na papasok ka sa iyong karanasan sa buhay. Kaya kung may nakikita kang pending sa iyong karanasan sa buhay, huwag mag-alala, normal lang iyon. Makakatanggap ka ng email na nagsasabing tapos na ang iyong reserbasyon at ito ay mananatiling nakabinbin hanggang sa mga petsa na pupuntahan mo ang iyong karanasan sa buhay. Kaya ito ay talagang simple. Masasabi ko sa iyo na isa ito sa mga pinakamagandang bagay na maaari mong maranasan sa Travel Advantage at siguraduhin mong magkakaroon ka ng karanasan sa buhay at meron ka nito. Ang pinakamagandang bakasyon ng buhay mo.